Anyway, class, once again, good evening sa ating lahat. Grabe, no? Grabe yung pagsubok ba? So, again, wala na record na namin sa letter A. So, explain na natin, napakabilis na explanation. So, ito yung mga formulas natin, class, na gagamitin sa ating web building. So, pag web building po is hinahanap natin yung allowable stress na pwede sa ating channel. So if we have our I-beam, ayan. Then ito yung ating depth. Sugod na lang tag-uno. Patibayay na lang taan eh. No, magyapon, na-erase magyapon. Sugod na lang tag-uno. Depth natin, then ito yung ating base. Ayan. Tapos ito yung ating web, di ba? Web. Kung gimalas ta, di ang malas na lang ang musuko sa tuwan eh. Flange. So pag tinawag nating web building class, yan yung pagkasira dito sa web. So pwede siyang mag-backlink, pwede siyang maputol, mag-share, mag-bear, no? Kuan siya ba? Magkumpul-kumpul. So parang ganyan. That is called as web building. So we have two categories. We have our letter A and letter B. Again na, nag-start tayo sa umpisa. Okay, wala magyapon naka-drawing. So kapag letter A, yung ating category, so kapag naka-side view siya, example, this is our beam. Ayan, ito yung ating column. So yung ating point load is nasa gitna, for example, or nasa loob ng ating D. No? Dapat ang D na to is, parang may sukat tayo na yung depth dito is horizontal natin. So that is category letter A. Ayan siya. Kapag naman, sa category letter B, when the concentrated load is applied at or near the member end. So kumbaga, yung ina-analyze natin, so kanina pag-explain ko, no, nilagay ko yung P sa ating support. It doesn't mean nga nasa support. Ang tinatawag nga na when the concentrated load is applied, ibig sabihin yun, yung reaction coming from P. Yan. So sige na lang, para makoreksyonan po ito akong gipang storya ganina. So we have our R1 and R2. Or for di baliktad, no? So it doesn't mean nga ang P ang move kay D na distance, but rather than yung pag-transfer ni P naging R. So sulod na siya kay D. So proceed tayo. Again, pag letter A, ito yung formula natin, P over TWN plus 5K. That is less than or equal to 0.66 Fy. Pag letter B, that is R over TWN plus 2.5K, which is lesser than or equal to 0.66 Fy. So P is our point load, R is our reaction, TW is the thickness of our web, N is our length of bearing, then K is the distance from the outer face of flange. So ito yung flange natin, ito yung outer face, papunta daw sa to web toe of fillet. So, basta kay tagaan tag kay ginahatag mangyapon na. Okay, so proceed tayo. So situation number 1, we have a column carrying a total load of P is supported by 2 W21 by 101 beams as shown. So as you can see, we have 2 beams. Now, use Fy is equivalent to 248 MPa. It is required to determine the value of P. Ayan, again na binigay to. Sir, kanang kami pa mag-drawing dili. In this situation, binigay si figure. So yung P daw, meron tayong measurement niya that is 0.6 coming from the center of our column, then 0.4 sa kabila. Gihatag niya, pwede na siya i-list done. So gihatag ni, binigay yung ating figure.
So yung ating without exceeding the allowable stress for web yielding. So the provision of NSCP is given. N1 po natin, N1 is 600, then edit lang po natin, yung isa is N2. Siguro blessing in disguise di ay ni siya nga mabalik ta sa sugod kaya maday na pislit ang screen record. Anyway, sige na lang. Let us just assume that way. Dito sa puton. So, proceed tayo. So, ito yung mga properties niya. Then, hinahanap yung value ng P without exceeding the allowable stress for web building. Tapos, determine the value of P without exceeding the allowable stress. So, ang number 1 is under, nagibog ko asa magsulat. The number 1 is under the interior load. So, ibig sabihin, ito yung ina-analyze natin kay letter A. Kani siya mismo. Then, sa number 2 is at support. So, ibig sabihin, diba naman tayo, R1, reaction 1, then reaction 2. So, sa letter B, diri ata mag-agi kay R1 and R2. Okay? Dili necessarily nga si R1 kasi P yung hinahanap natin, but rather than mag-agi ta, no? Sa mag-agi ta kay R1 or R2. So number 3 is pipiliin natin sino kay number 1 or number 2 yung ating susundin na final answer. Okay, proceed tayo. So sa letter A class ay nasulat ko na siya. Ang ginamit po natin is yung category letter A kasi sabi dito, category letter A, kapag yung i-consider natin is yung point load sa may gitna. Pero under the interior load. So, A atong gamiton. So, explain lang natin ulit kung bakit naging N plus 5K. So, take note class, parang low-key lang manggod ni siyang force over area. Kaning side ba, kaning left side, that is just force over area. Ang force po natin class is si P, then ang area po natin is yung area ng ating bearing, kung kinsa tong na-bear na area. So, unsa man tong na-bear nga area? Ang atong thickness sa web, no, rectangle lang gud na good. So, i-drawing na ako ha para masabtan. Mo ang bearing area. Kani ba nakatagilid ba kani kay ito yung length natin, pero pag kuan man good class magkalat man gud na siya gamay pa triangle, so na siya extra. Imbis na N1 lang yung ating ito yung TW, di ba? TW ni siya, pero yung ating total length, di ba dapat N lang, pero kay pa-triangle manggod na siya, and based sa NSCP, yung pagkalat daw ng ating bearing is kanang triangle, that is 2.5 times our K. Sa kabila din is, that is 2.5 times K. So that's why pag yung P yung ina-analyze natin, ang formula is 2.5 plus 2.5 K, that is 5K. And syempre, yung N1 natin nasa gitna, N1, so that is N. So, So, pag ito yung ina-analyze, N1 yung gagamitin natin. Pag sa letter B tayo mamaya, yung N2 yung gagamitin natin. So, explain naman din natin sa letter B. No? So, sa letter B, bakit 2.5K lang siya? Kasi we are considering our support, then spread kasi sa support is dari lang nga side, asa man pag diri ka mag-spread wala naman kay mas spreadan dra di ba? So this is our N2, parehas lang sa pikas, no? So ito yung N2 natin, so ito yung extra natin na length because sa pag-spread sa ating bearing, that is 2.5K. So therefore, pag sa support, that is N plus 2.5. Timanan ninyo. So, yan, hindi ko na to uulitin, no? So, P over TW, 0.66. Then, i-calculator na mo kaganina. The answer is 1662 sa letter A.
So type tama sa ating chat box kung tama ba yung ginawa natin kay letter A. Are you still there? Yes. How about the others? Yes, very good. Kamera lang yun eh. Sige. That is, yes, that is tama. Wait lang guys. Kulbaan naman sad kog mawala. Gi-save sana ko. So again class, this is tama. Yan. That is wrong. No? Bakit? Sige daw, na yung makatagna nga nung na mali. Natay gamay kaayo nga wala gibuhat nga nahimo siyang mali. Tanawa ang cross section. Wala yung makatagna. Pila ka buok ang atong beam. Pila ka buok atong beam? Dalawa. So, ibig sabihin, this is applicable kapag isa. Murag og strength of materials, di ba? Pag dalawa, we have two choices. Pwedeng i-times 2 natin yung area. So, mag-times 2, mag-2 ta diri di ba? Kani, area man natong ginastoryahan, di ba? Kani, area. Duha man na kabuok. So, dapat times 2. So, pwede ta mag-force over 2 area. Pwede punta na hation si force. Magiging force over 2 divided by isa ka area. Pero parehas naman na, di ba? Ibaba nimo or ana. So namang gyud mga nanang analysis, mali siguro na iya sir kay times 2 na yung area, ako gi-divide na kog 2. That is just the same. So therefore, ulitin natin yung letter A natin. Pwede ha, again, pwedeng mag times 2 ka sa area, pwedeng mag-divide 2 ka. Parehas lang na. So ang gagawin ko dito, i-divide ko yung P. P man gud na. So ibig sabihin, this is P over 2 and P over 2. So anong gagawin natin? Ito lahat, copy-paste lang natin, pero may P over 2 lang tayo. Diba? Kay kani man gud siya nga property, pang isa lang siya ka I-beam. Pero take note sa ating problem is, dalawa yung I-beam natin. So, TW natin is, multiply ko na lang diretsyo na, P over 2, 12.7 times 600 plus 5 times 40 is equivalent to 0.66248. O, dungagi lang og 2. Og P over 2 sa taas, o dungagi lang og 2 diri o kaniya, dungagan lang ni og 2. So what is our P? Or kaning answer na to, i-divide lang ni og 2. Kanina. Ay, dili divide times di ay. Times no, kay mo ilalo man siya. So, bayan sa pikas, mag-times. So what is our answer? Gituyo na to na ha. Si Sir palusot lang ba? Gituyo na nako. Kabalo ko nga mali na siya. Gipakita lang nato nga that is a common mistake. So 3325 atong wala tay times 977.6 Newton or that is 3325.978 kilonewton. Ara ha? Okay, so kung mag-quiz ta, tanawa ha, kung dalawa ba sila, tatlo or isa.
Charog mamali na mo. Mamali pa mo. Mag-emphasize na ito nagmaayo. So our answer for letter A is 3325. Okay, proceed po tayo. Isigo ko na lang dire siguro sa letter B. Ang letter B po natin, class, is what is the value of P daw without exceeding the allowable yielding at the support. So, same kanina, again, we have our P. Now, di na ito ilipat. Mali itong analysis. So, yung pag at the support, we are talking about our reaction 1 and reaction 2. Support reaction. Ang tanong, saan yung gagamitin natin? Si R1 or R2? Sino yung mas malaki in terms of P? No, pwede ka mag-summation of moment ana niya. Pero ang shortcut ana class, again pwede ka mag-summation of moment at point A. Makuha nimo si P kay R1 in terms of P, si R2 in terms of P. Pero madugayan, napunta. Pila ka minutes na? Mga 2 minutes. No? So ang shortcut ana class, kung sino yung mas malayo, siya yung mas maliit yung value ng P. So ibig sabihin si R1, siya yung 0.4 P. Kita ninyo, P, 0.4 sa PCAS, 0.6 sa PCAS ang distance. Hindi miligay si distance, makancel out from ang gyapon. So, sino yung mas malayo? Iyahatong sa kabila nga measurement. So, therefore, si R2, that is, yung sa kabila. Siya yung mas malapit sa ating P, iyaha si 0.6 P. Okay, sige. Proceed tayo. So, based dito, formula natin is R. Saan yung gagamitin natin? Si 0.4P or si 0.6P? Paki-chat sa ating chat box. Si mas maliit, si 0.4 or si mas malaki, si 0.6? I-chat lang, diretso. Yes or don't yes? You have a question? Wala man, no? Sige. So, ang gagamitin natin is si share mo. Kung man ta, allowable man. Oh, ano man? Ano ganina, sir, ganong nabaliktad ganina ang ihang 0.4 good, sir, ganong sa kuan ganina, sir, R1? Sa PCAS. Ang step-by-step gid-ana niya or doon niya is summation of moment at point A. Alamdom ka sa statics o sa kuan. Kung asa tong mas layo, siya ang mas gamay ang point load. Sa mas dool, mas dako. So kung isa-isahon na to nag-summation of moment, madugayan ta mga 3 minutes. So shortcut na lang ta. Kinsa tong mas dool, iya si 0.6. Diba, kari? Naman tayo measurement. Ang mani iyang distance. Basi ganahan ninyo imano-mano. Summation of moment at point 1 is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. Tapos we have dito nag-moment. So ang P natin is clockwise. P times 0.6L. Then yung R2 natin is negative. R2 times our length is equivalent to 0. So lipat natin sa kabila. R2 is equivalent to yung P is magiging positive silang dalawa. Diba? Cancel out. So that is 0.6 P. Ayan. Naman. No, pila to, 2 minutes. Pero pag shortcut, ano na lang o doon, yes. Kung gisay mas dool, ihatong 0.6. Maribaliktad siya. Kung isang distance sa PCAS mo itong point niya. Okay? So therefore, pag i-minus mo, R1 is 0.4P. Na lang para kita gini ang pag-solve. Okay, so proceed tayo next. Yes, sabi dito, ang gagamitin po natin is yung mas malaki. Si 0.6P yung gagamitin natin. So formula muna tayo, R is divided by, divided by
TW N plus, kapag sa support, yung pag-spread ng bearing is 2.5 lang siya, K. It's equivalent to 0.66 Fy. Substitute natin, R natin na gagamitin is si 0.6 P divided by TW natin is 12.7, N natin, so ang N na gagamitin natin is si N2. N2 ha. Okay, para man siya N2. Ano siya N1? Okay? So N2 based sa ating problem is ayan 300. Plate maguna niya, bearing plate. So plus 2.5, then K po natin is 40. Okay, calculator class. 0.66 Fy. Fy po natin is 248. Sige, isigo gyud. Okay. So what is our P? 1385824. Ay, nahigapay kulang. No? Kung na-discuss na ganyan nato, na mamali na punta diri, no? So 0.6 of P, 'di ba? Pero that is all divided by 2 gihapon. Same sa ginawa natin dito kanina. Okay? So pakidungagan og over 2 si 0.6 P. Or i-times 2 na lang na yung answer. That is 2771648 Newton. So P natin is equivalent to 2771.648 kilonewton. Final answer. Ayan. Okay na. Human na gid ta sa first problem. So sa letter C, the-type sa chat box, ano yung answer natin letter C? Si letter A, si 3325, or si letter B, 2771? Again, yung question is, determine the value of P without exceeding the allowable stress for web yielding. Bakit sa itong respetuon dre? No? We have two types of web yielding. I-respect nato si P, i-respect nato si support. So, paki-type A or B? Yes, ana gid dapat. Ang dako. kung magkuan ka, kung mag-design ka tapos ang isa makaya na 3-3. Ang sa kani sa gitna na bearing. Ang support ang makaya lang niya 2771. Magbisayaon na lang nimo ba? Ang isa makaya 3-3, ang isa 277. Kinsa ako ang respetoon? Kaya palusotoy ang dako ang diferensya. So therefore, ang answer natin dito is yung 2. Ngayon mo naman yung peso sign. Kaya palusot na ta. P is 2771.648. Ayan. So in designing, syempre, kung sino yung mas maliit na kayang buhatin ng ating section, siya itong pilion. Okay. Mag-give up naman siya 277. Unsa na lang kaya pag 3,000? So our answer is 277. Ano po 3 points? Kasugakod yun. So proceed tayo next. Kasugakod yun. Kita pa high blood. So proceed tayo next. Ayan. Ang next topic po natin, class, is yung under magapon siya sa that this is not necessarily under sa web building. Sige na, ilisdan lang ako ng label sa taas. This is under allowable bearing pressure. So
daghan makarelate ani kailang mag-agi-agi gud sa dalan no. More on kuan na biya ta karon, more on steel structures na ta. So sa mga steel structures class, meron po tayong tinatawag na pedestal. Kailan maguro mo pedestal no. So ang pedestal is combination of concrete and steel. So, di man na makitaan kay sa lalom man ng uban, no? For example lang ana na sa ilalom sa yuta. Tapos mao na yung ato ang footing. Kapangit sa footing gamay kaayo. Oh. Ang pedestal class is concrete tapos butangan nato na og kuan bearing plate. Di na pwedeng concrete tapos katong I-beam dayon nga kuan no, katong channel dayon kang column, dili pwede. Ito yung tinatawag na base plate. Tapos natay naka-I man na siya, channel. So mo na dayon nakatindog. Ang kasagaran ka ng sakuan god sa mga basketballan, 'di ba? Ito yung tinatawag na pedestal. Pedestal. So concrete, then bearing plate, tapos yung channel. So muna yung combination. So according to NSCP, na-ilisdan lang ako ng title dili na siya web building. According to NSCP, the allowable bearing pressure on the pedestal is 0.35 FC prime. So ang pedestal mismo, then contact niya sa concrete, 0.35 FC prime daw yung kanyang allowable bearing pressure. When the load is applied to the full area of concrete support. So ibig sabihin yung ratio ng ating concrete is the same ratio ng ating bearing plate. However, minsan kasi hindi siya magka-ratio. No? So if the base plate or bearing plate, pero ang sakto gid ang term is base plate. Base plate. I hope that you could imagine, no? Kanagong na kay kanang sa mga gym. Tanawa god duula god. Diba? Kanang I-beam dili na dito nakatindog sa ato ang concrete. Napa na siya base plate tapos katong iyang I-beam din ta or channel. So the base plate cover less than the full area of the concrete support. The allowable bearing stress is to be determined by the following expression. So, ibig sabihin, kapag yung ating area ng concrete, hindi kasing laki ng ating base plate, so ito yung ating formula. So, imbis na 0.35 FC prime, madadagdagan tayo ng square root of A2 over A1. Pero dapat daw hindi mag-exceed sa 0.7 FC prime. So, yung A1 natin is the bearing area. A2 natin is the maximum area of the concrete support that is geometrically similar to the base plate. So, ang A2 niya, ang A2 class is in ani. Drawing lang kadiyot lang kayo. Example, mao ni ato ang concrete. Tatog arrow, concrete. Mao ni atong base plate. Naka-rectangle. Base plate. Then, sa sulod sa base plate mo, itong nanatay channel. Ayan. So, ito yun. No? Kapag yung concrete na area, hindi siya ka-same sa base plate, ang gagawin po natin is A1 over A2. So, yung A2 class is geometrically similar nimo siya sa base plate na area. Kasi pasabutan ng geometrically similar, sir. Ang i-ratio na nimo siya. So, murag, kuan ba? I-extend nimo siya. So, therefore, kanilang siya. Gets ninyo? Pag square tapos rectangle, I hope na ma-imagine ninyo. Pahaba man gud siya. So, pag i-spread na to ang base plate, geometrically symmetrical. So, kaning mga nasa gawas, di na apilon. So, yung nasa
loob, ito, kanang naka broken line, yan yung A2 natin. Okay? So, sige lang. Okay, drawing mo na to, balik na unya. So, mo ng A2, mo ng A1. So, it is suggested that the maximum moment for the base plate be computed at a distance approximately 0.8 BF and 0.95 D apart at the larger value is used and the larger value is used to determine the plate thickness required. So, kunin daw natin si 0.8 BF, 0.95 D. Sino yung mas malaki, siya yung gagamitin sa plate thickness. The allowable bending stress for the base plate is taken as na siya, 0.75 FY. So, save sana po, kasi mawala na po ni. Okay. So, proceed tayo sa ating problem. A 370 mm by 450 mm base plate is used to transmit a load from a W31 by 79 steel column. So, kuha na siya kaning channel to a 520 mm by 600 mm concrete pedestal. So, properties ng ating channel is depth is 306, BF is 254, area is 100 at 10,100 mm squared. Fy po natin is 248 MPa. Paman ko na. Okay. So, find the allowable bearing pressure on the concrete. So, yung concrete daw yung ating i-check. Okay pa kadra concrete. Number 2, what is the allowable axial load for the column without exceeding the allowable bearing stress of the concrete pedestal? Compare na to siya. Unang number 2. Then number 3, what is the required thickness of the base plate? So again, yung base plate is yung pinapatungan ng ating column itself. Para siya. Wala man na igo. I-extend na to gamay. Ano mana ang base plate. Okay. So, proceed tayo. Drawing na to class medyo para mas ma-imagine ninyo kay importante magud ang kuan ani ang concept itself. So, ito. Uy. Kahit ang dugunon din siya. Drawing sa na ako, class. Makita. So, ito yung thickness ng ating flange. Ito yung nakatindog niya, naka-side view. Tapos, ito yung ating base plate. Diba? Nalapas pa. Base plate ni siya. Tapos, ito yung concrete na iyahang nakapatong siya sa ating concrete. Ayan. So, kumbaga, 'di ba? Ito yung base plate natin, ito yung concrete. So, ang gina-solve nato diri class is yung in contact ng ating base plate sa ating concrete. So, kanilang na area sa. So, ano siya? Naka-uniformly distributed. Ito yung tatawagin natin as FP. Ay, FB naman yun noon. Ito yung FP. Ayan. Okay? So, proceed tayo sa top view. Drawing na to, balik tong kaganina. Medyo dakuan ako para mas masabtan. Okay. Medyo kuan ni siya, class. Medyo dili na to ni masabtan o di na to itarong og drawing. Or kung di na to i-drawing. Di ba, nalapas? Iris na lang na ako. So, proceed. Ito yung concrete. Ay, what happened?
Yan. Yan yung concrete. Tapos, ito yung base plate. Ayan. Tapos, ito yung I-beam. Ayan. Okay. So, sabi kanina, no, kailangan natin si A1 tsaka si A2 kasi yung base plate natin is not the same area. Hindi cover lahat ng concrete ng ating base plate. So, based dito sa ating properties, BF po natin is 254. Lagay natin, 254 mm. Then, yung ating depth is 306. Yan, papunta dito. Depth is 306 mm. Okay. So, first thing that we need to solve is, kumbaga, yung area na anong tawag na? Geometrically similar yung base plate tsaka yung concrete. So, paano yan pag-solve? X, lagyan muna natin, ano to? 370 by 370 by 450. 370 mm. Kumpletuhan sa nako 450 mm. Then, ito yung 600 by 520. 600 mm by 520. So, ang clue ninyo dito, class, kung sino yung mahaba sa dalawa, 450, dito po siya sa taas, alangan man. Pangit kita naon. Then, si 270, yung mas maliit, then mas maliit din yung kanyang kapartner. Okay? So, again, sabi kanina, no, yung geometrically symmetrical, spread na to siya. So, na ay mga area na hindi kasali sa ating tawag nito, sa ating concrete. Kani nga area ang wala pa takabalo. Ito. Yan. Diba? So, solve natin yan siya. So, yung X divided by 600 yan, is equivalent to our 370 divided by 450. Again, mag-spread maguna siya. As you can see, yung 600 na puno. So, 600 di siya. Yung pag-spread natin is same siya ng length sa 600. So, ang tandaan niyo na lang, class, kung sino yung mas mataas sa dalawa, siya yung remaining. Yung mas maliit, siya yung mas liliit pa talaga. So, ibig sabihin, yung 520 na dito hanggang dito, makuhaan siya gamay. Kaya dapat symmetrically man sila nga, geometrically similar. Ayan. So, therefore, yung ating 520, makuhaan na siya gamay. So, mo ng X 600 kay X man eh. X 600 tapos partner na is 370 over 450. So, paki-calculator class, what is the value of our X? That is 499.333. 493.333 mm. 493.333 mm. Siya, ginahinay lang gid nato. Okay. Huwag gid tayong padulngan ani og paspaso nato. Okay? Next class is yung analyze natin yung ating bearing stress mamaya, no? So, kumbaga, pakita natin siya. So, yung base natin dito, i-derive natin yung formula.
Dito ko ilalagay siguro. That is considered, kumbaga, etong dulo, kani ba, kani? Dali nga part, padulong draa. So, murag nahimo siya og kuan kaning naging fixed siya. Kita niyo kani? Ito, papunta dito. Yan yung i-analyze natin dito. Gagawa natin ng formula. Actually, na siya yung formula, pero mas maganda if alam natin kung saan galing. But if pag mag-solve na tasunod, i-memorize na lang ninyo ang formula. Okay? So, ito yung thickness. Kasi magagamit natin ito mamaya. Ano siya? Diba? Ano siya? So, ito yung thickness ng ating base plate. Base plate. Then, ito yung B natin. Yung base. Okay? So, pwede man ito sa PCAS. Ganda lang na siya. So, yung W natin, ito. Diba? Ito yung FP natin. Ay, FB naman inoon. We have FP that is in Newton per millimeter squared. Ayan. So, yung, kasi gagamitin natin siya mamaya, no? So, derive na to siya daan. So, W natin is equivalent to FP. No? Para maging, ano siya ba? Tawag yan? Uniformly distributed load. So, i-times na to siya sa base. FP times base. Di ba? Kay mura na mong na siya linya. Linya pa lang ni siya. Pag i-times na to sa base mo, kalat na siya. So, FP times B. Then, yung moment natin, di ba, magka-moment man eh. Imagine na lang, good, di ba? Natay cantilever, natay load. So, ang moment natin is WL squared over 2, di ba? WL squared over 2 kapag tawag niyan, cantilever. So, therefore, W natin base dito is FP times our base. Then, yung length natin is length ng ating base, LB. Ano lang, tawag na kong L. Ay, sorry. Di na siya mao. Itong total length ni siya sa base, lahi ni siya nga length. Length of base. Buta na akong B para sigurado nga di mag-mix. Squared, then divided by 2. Ayan. Okay? So, based on our formula, no, sa ating tawag nito, prelim ba to? FB natin is 6M over BD squared. Diba? Shortcut na siya pag uniformly distributed, BD squared. So, ibig sabihin, i-relate nato na silang duha. Diba? So, i-substitute natin yung ating FB dito sa FP. Lagay natin dito, for example, relate naman yun na, M. Yung M na to, ayan, substitute natin sa 6M over BD squared. So, maging 6 FPB LB squared over 2. Kasi ito, yan siya lahat, gi-substitute na to sa M. Divided by BD squared. BD squared. So, cancel out lang natin yung mga common. B. Tapos, yung D natin dito, yung D natin dito na BD squared is magiging thickness siya. Kaning thickness sa ato ang base plate. Mo na ang atong, di ba? Base, then D is depth. So, ito yung depth natin or also known as thickness of our base plate. So, mo na siya. Cancel out. Then, padayon na to. Pagpadayon, thickness, transfer sa kabila. Ito thickness squared. Si B is i-transfer sa PCAS. So, kumbaga ba, ma-swap sila.
Si 6 divided by 2 is 3. FP LB squared over FB. Ayan. So, transfer natin si squared sa kabila. Another transfer. T is equivalent to the square root of 3 FP LB squared over FB. So, dili na siya gikan ha, kaning figure sa taas where FB is 0.75 FY. Yan yung sinabi kanina. Tara. Allowable bending stress for base plate is 0.75 FY. Ara, dagan kita gipangyawit. Pag mag-quiz tower exam, pakilista lang ni nga formula. That is for the thickness of our base plate. So, muna siya pag-derive. Anyway, so proceed na tayo. Ang number 1 is find the allowable bearing pressure of the concrete. So, mamili ta no. If eto ba, FP gapon ni siya. FP is equivalent to 0.35 FC prime or ito yung letter A natin or letter B. FP is equivalent to 0.35 FC prime times square root of A2 over 1 ay A2 over A1. Paki-type sa chat box para nakapunta yung participation. Saan sa dalawa? Sa letter A or letter B yung ating gagamitin. Kuya, wag pa ko tayo ay sir ka na sa atong quiz. Siguro kuan class, ang initial na to nga plano is karong Sunday, pero ano man god? Tawag ani? We have a lot of things, they have a lot of topics. 'Di ba? Kanang murag para mo sink in lang sa utok ba. So, gawin na lang siguro nating next week yung ating, sige lang, bawi na lang ta sunod. Kumbaga, I'll make it happen. Dili ta mag-quiz na lang, dili na lang siguro ta mag-quiz nga dinalian. So, next week na lang atong quiz Sunday, tapos next week ang atong midterm. Pero, kung na siya klasa, next week pa atong midterm, pero nahuman na itong topic karong Friday. Mahuman na to karong Friday, Saturday. So, mag-start na ko og klase pang finals. Pero, madelay lang atong midterm exam. Ano na lang. Okay, para di pod, magyapon. Lisod magyapon ta. So, i-delay na lang nato siya 1 week. Pero, mag-start na ko sa topic sa finals. Sir, sa M good, gano wala man gyapon lang WL squared pag-transfer sa FB? Dili. Kaning WL squared, mao man ning FB. Kaning. Sana kog arrow ha, para makita nimo. Si W is, ara siya, gi-substitute siya. Si W, gipulihan og FPB. Kaya, kita nimo? So, wala na siya gi-appeal, kay mo man siya mismo. Okay, sige, proceed tayo. So, letter A. Again, naka-answer naman mo, no? Letter B yung gagamitin natin na formula kasi hindi sakop ng ating base plate yung area ng ating concrete. So, ang gagamitin natin as FP is equivalent to 0.35 FC prime. So, it's 0.35 FC prime square root of A1 over A2. Substitute natin. 0.35 FC prime po natin. Binigay ba? 21. Ayan, 21 times A1. Problema na nabatay A1. Area 1. Saan ang area 1 gani? Bearing area.
So, yung bearing area, syempre, yung base plate na area. Tama ba? Ay, hindi. Tingnan natin. Based here, now, ang base plate, dili na ang bearing area ha. It is adjusted that the maximum moment for base plate be computed distance of 0.8 BF o 0.95 D. Nga, mamili pa ta, daghana po niya step. Oy, sige. Sa pangitaan sa nato, again, focus na po ta kay base plate. Area, another representation. Tapos mag-focus ta sa ato ang kaning I-beam, himo na kog baksa. So, kumbaga, ang tawag nito, ang concern lang natin is yung base at saka yung kanyang base at saka depth lang para dili samok tanawon. So, base dito na. Ayan, lagay natin. So, kaning box class is galing sa measurement dito. So, base dyan, yun na, paano ko para maklaro. Mamili manggod ta dalawa. Ang isang choice daw class is ang depth is 0.95. So, this is 0.95 of D. Paki-calculator, what is 306 times 0.95? Just bear with me ha, ani gid na siya, taas gid kay siya. So, hinihinayon gid nato para mailan ninyo, adri din na siya gikan. That is 290 point. Mao ni atong kwan ha. We are computing our A1. Ang A1 hindi siya yung area ng ating base plate, no? Katong kuan siya, bearing area siya yung tawag. Then 370 ito. Pag sa base daw 0.8 lang yung i-consider. So what is 0.8 ng ating base ng flange? What is 0.8 of 370? Mauni siya. Ano? 296. 296? Ay, sorry. Dili 370. Ano? Si 254. Si 370 is the length of your base plate. So, 0.8 of 254. And that is 203.2. 203.2. Okay? Siya. 290 and then si 203.2. Sige. So, para sa bearing na to ha, bearing na siya. So, balikan natin. A1 is the bearing area. A2 is the maximum area of concrete support. So, pag bearing area natin, okay. Para unya din na siya, sorry. Bearing area is, yan yung sabi natin kanina, yung area ng base plate talaga siya. Kani siya is, pero magamit ka po nato ni, pero dili na siya ang A1. Baliktad din akong pagkasulat. May something. A2 over A1. A2 over A1. Sige. So again, hindi ito yung A1. Ang A1 natin is the area of our base plate. Kaya nga bearing plate, no? Or base plate. Base slash spelling. Bearing plate. So that is just simply ako masulat.
bearing slash base plate. Okay. So, yung A1 natin is bearing area or base plate area. Pero sige lang nga, magamit gyapon nato ni dito maminghoy ana. So, therefore, sa baba, that is just 370 mm by 450 mm. Then, sa taas is yung symmetrically, ayan, geometrically similar sa base plate na area of our concrete. So, base kanina, na-solve na natin. That is 600 by kaning X. Kita niyo, symmetrical sila. Geometrically similar. So, that is 493.333. Mara, paki-calculator, what is our FP? .990 din asa to. Dili. 0.95 na siya. Pangit akong agi. That is 0.95. Nakabutang po dali oh. Ayan. 0.95D. Pangit lang gagi. So, FP po natin, yes. That is 9.799 or round up na lang nato. Dool naman po siguro kaya na. 9.78. Okay, that is 9.78. Ay, dili. 799 man. So, 9.8. No? 8. Masanga-sanga siya pag round off. So, that is 9.8 megapascal. Yay! Nanatay letter A. Final answer. Ara. So, again, that is the allowable bearing pressure on concrete. Next, what is the allowable axial load for the column? So, load P atong ginapangita without exceeding the allowable bearing stress of concrete pedestal. So, meron na tayong allowable bearing stress coming from our number 1. Ang ginapangita is load P. So, force over area lang ni. Letter B is equivalent to FP is equivalent to force, which is P. Kumbaga ba, murag, what if daw load P na siya over area? So, ang tanong, anong area yung i-respect natin? Siyempre, yung area ng ating base plate. Nakalagay naman, what is the allowable axial load? Concrete pedestal. Sa base plate tayo. So, FP, meron na tayong FP, 9.8 MPa. Diba? Then, equals P, then divided by area ng pedestal or ng bearing plate. Base plate is 370 by 450. So what is our P class? MPa, ang MPa is Newton per mm squared, mm. So mm atong answer ani. 163,163,1,700 Newton. So P is equivalent to 161.7 kilonewton. Final answer. Uy, kalit na maglihis. Ayan. Then last problem. Yes. Napatay sa problem pero delayed man gud tag 30 minutes ganina, di ba? Kaya nagka-technical error na punta. So, di na sa tataman, ugma na lang to. Kanyo, napaunta tayo isa. Ugma na lang na. No? So, letter C tayo. So, letter C. What is the required thickness of the base plate? Rin na. Taas kaya itong gisolve ganina, need na to gamiton. Nara siya. Si T. Substitute na to. T is equivalent to the square root of, substitute na ako na naman diri 3. Then yung FP natin, allowable ni siya, actual ni siya, pero gi-equate man nato as equal
no? So FP na gamay gi-equate nato sa FP nga dako. Kani nga FP ha, lahi ng FB ha, lahi po ng FP. Okay. So meron na tayong FP na dako which is 9.8. Then length of our LB nato. Asa siya kaon? Si LB. Okay. So yung LB is katong akong gi-highlight kaganina, no? Kani siya. Katong nagsiwil LB. Which is based dito sa code kung sino daw sa larger. Sino yung mas malaki sa kanila? So, ibig sabihin, ito yung bearing, bearing, tawag ato. Maximum moment for base plate be computed. Basta kani siya, kani nga part. This is for getting LP. LP ba to? LB day, sorry. Length sa ato ang bearing na mag-maximum siya og moment. Okay. So, paano kunin? Meron na tayong 203.2, 290. But again, that is the measurement ng ating mag-effective daw siya. So, yung hinahanap talaga natin is ito. Or, i-compare natin dito. Diba? Kani akong mo niya tong possible nga LB. Ara kaniya. Mo ni siya kanina sa gawas. Sa tong I-beam. Sa tong or LB. So, mamili ta sa duwa kinsay mas taas. So, ang pagpili. So, that is 450. Ito tayo. Ito muna. Si LB2, LB1. So, si LB2, solve natin si LB2. Pila na siya? Kani? 450 minus kuha nato diri 290.7 tapos one side man lang. I hope that you could imagine ha, kaning kaning 450 mo ning 450 diri pa dolon diri ah. Ito yung 450. Then ito yung 370. Syaro. So, 450 minus 290 divided by 2. Paki-calculator po. What is our LB2? Kani nagsiwil. Kani siya. Kani nagsiwil. Mauna si LB. Pila class? 450 minus 290.7 divided by 2. 79.65. Okay. So that is 79.65. How about etong LB1 natin? LB1 is equivalent to total na length is 370. Same process. Minus natin sa 0.8 BF which is 203.2. Then same pa rin divided by 2. Kaya isa lang man ka side, no? So what is our LB1? That is 83.4. Yan. So based dito, obviously stated, larger value yung ating gagamitin para mas malaki yung moment na makuha. So mas malaki ang moment, mas lalaki yung ating thickness of our base plate. So yung gagamitin natin si 83.4. 83.4 squared divided by, so na itong formula. FB. FB natin is 0.75.
FY. Pinigay ba si FY? Hello, FY. Wala. Paki-chat sa chat box. What is our FY if FY is not given? Ay, dara di ay. Yatag. But again, pag hindi given, yes, that is 248. Bilang wala. 248. Paki-calculator, makuha na nato ang thickness sa ato ang base plate. Ari siya, si T-base. Ano yan? Ano siya? Kaning tawag ani? Fixed support. Dara na siya. Tungod ani na. Fixed support. Kaning nag-usli ba? So that is straight press lang. Double check daw lagura. Pinakulangan kag 0. 33.158 millimeter. Ayan, final answer. Okay. So sayang, wala ta ka-proceed aning isa kay naka-technical difficulties na punta ganina. But again, let's call it a day. So I know, no, ano man gid kapag design lagid time consuming gid siya. Kaya nakulangan squared. Okay. Kaya pansinin no pag mag-solve ko, hinay-hinay jud kaayo kay parehas naman tag-utok. Ayo, paspasan ako ni otro pod ko di kasabot, no? So, kaya daan-daanin lang natin. So I think that's it for today. Tapos naka-repeat man gud ta, no? Kaya wala na pindot ang screen record or yung record sa atong klase. So let us continue our class tomorrow. Ang oras ulit magsugod? 1:00 ba to? 1 p.m. Paspasa. Okay. Sige. Apelyido, then present. So again, thank you class for listening. Salamat sa pagpataasin ng pasensya. Kaya pod. Kapit na ulit ang pasensya. Wala, ambot na. Unsa niya akong laptop. Puy na pod siya. Gusto na pod siya face-to-face. Sige lang class. Antos lang ta kayo sound taman. Di man ta masigo sa room. So thank you for listening. See you again tomorrow. Have a nice day. So for the record, again, yung quiz natin, dili na lang tayo mag-quiz sa Sunday kay murag abrupt ra kayo siya. So quiz natin is next week. Exam natin is next week. Pero mag-start na ko og finals na topic. Pero syempre, wala siya appeal sa quiz o sa exam. Dili pwede. Open kuha na ganit. Opo, next week Sunday. So, paki-clear daan sinong schedule. Same time. 12:30 to pahapon siya. 1. Ora mapugod ako ng Jika. Okay na. Yapon na ta.